Okay, good morning po sa ating lahat. Magandang umaga. Good morning. Thursday, July 16 ang ating morning devotion. So, July 16, day 197, tayo po ay nasa Acts 26, mga gawa. At ito nga po sa Acts 26, sa whole chapter, magpo-focus po tayo sa mga verses 28 to 29, yung pakikipag-usap ni Paul, ni Pablo kay Haring Agrippa. Yung kanilang diskusyon o dialogue, no? Kung papaano si Paul ay humarap kay Haring Agrippa at kay Governor Festus. So, ang pag-usapan po natin ay, ang title ay ang baliktad na sitwasyon o reverse situation. Kasi nga po dito sa Acts 26 makikita natin yung tunay na kalayaan ng isang bihag. Kalayaan ng isang bihag, yung true freedom. Kapag tayo po ay nakatayo sa harap ng isang hari o ng isang hukom, ang natural instinct natin is yung tinatawag na self-preservation. Di po ba? Doon ay nagsusumamo po tayo para sa mercy o awa, at ganoon din ay nakikipag-usap tayo patungkol sa ating karapatan, na kung saan tayo ay pinipilit natin, sabihin natin, ina-argue natin yung ating rights. Kasama pa rin doon yung tinatawag na yung ina-attempt natin na i-appease yung power o yung kapangyarihan, payapain. At ito nga po sa Acts 26, nakatayo si Paul na naka-chain, nakagapos sa harap ni Governor Festus ng Roma at ni Haring Agrippa II sa Caesarea. At doon ay mahusay niyang nilalahad yung kanyang pagtatanggol sa kanyang ministeryo, kung saan sinasalaysay ang kanyang buhay noon nung siya isang mahigpit na Pharisee, no? Napaka-strict na Pharisee. Yung kanyang dramatic na conversion doon sa Damascus Road, at sinasabi o nilalahad niya rin yung kanyang divine commission to preach the gospel. So kung isaset po natin yung stage, kung titignan natin, isipin natin na si Paul naka-chain, pagod dahil binugbog, maraming pinagdaanan, at nakatayo sa korte. At sa harap niya nandun si King Agrippa II at si Governor Festus. Sila yung may kapangyarihan, sila yung nakaupo sa trono, at si Paul ay nakatayo sa kanilang harap. Kung titignan natin physically, sa ating mga mata, si Agrippa ang malaya, pero si Paul ang bilanggo. At ito yung kanilang usapan dito po sa Acts 26 verses 28 to 29. Sinabi ni Agrippa kay Pablo, sa palagay mo ba'y mahihikayat mo akong maging Kristiyano sa loob ng maikling panahon? Sumagot si Pablo, maging sa maikli o mahabang panahon, loobin nawa ng Diyos na hindi lamang kayo, kundi ang lahat ng nakakarinig sa akin ngayon ay maging kagaya ko, maliban sa mga tanikalang ito. Iyon po yung mababasa natin sa Acts 26, 28-29. At dito nga po, nung nagsalita si Paul dito sa verse 29, na-reveal kung ano yung totoong spiritual reality. Si Paul ay may kadena pero totoong malaya, at ang hari na nasa trono ang totoong nakagapos. At yun nga po, hindi ginamit ni Paul ang pagkakataon nyo sa sitwasyon na iyon para magmakaawa sa kanyang sarili, para maligtas siya, o para humingi ng tinatawag nating pardon. Instead na isave niya yung kanyang sarili, he was trying to save yung kaluluwa ng mga taong nandoon na nakikinig sa kanya. At ang sabi niya sa hari, sana maging katulad ko kayo minus the chains, no? Maliban sa tinakalang ito. So gusto ni Paul na maranasan na yung mga nagpapakulong sa kanya
matagpuan ng kanyang kalayaan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So ang puso ni Pablo, makikita na po natin na puspos ng grace of Christ, ng biyaya ni Kristo. Kasi nga po, ang kanyang deepest desire ay hindi makatakas o hindi magkaroon ng pardon sa kanyang sitwasyon, kundi ma-invite yung kanyang mga mahatol sa kanya doon sa kalayaang natagpuan niya kay Kristo. Hindi niya tinitignan yung mga taga-usig niya na may galit siya o may takot. Tinitignan niya sila na may malasakit, no? Concerned. Isang malasakit na napakaganda, motibo na napakaganda, ngunit may kaakibat na pain. So ang kanyang pangunahing layunin ay hindi hatol. Hindi niya inaabol na tawagin na magkaroon ang hatol na not guilty against him, for him, kundi yung kaligtasan ng kanyang mga nag-aakusa o yung nagbiyag sa kanya. So ano yung makikita natin dito sa verses na ito, sa passage na ito, yung obsession ni Paul. Ano yung kanyang pwede natin tawaging hugot? Para kay Paul, ang kanyang driving force ng mga oras na yon ay hindi preservation, kundi soul preservation, pagpapanatili po ng kaluluwa ng iba, pagkaligtas ng kaluluwa. Handa siyang mapaya, handa siyang makulong, mapagbintangan, basta marinig ng mga tao ang gospel. Sa ating pong pang-araw-araw na buhay, ano yung madalas natin iniisip kapag kasama natin yung mga unconverted na kaibigan natin o pamilya natin? Ang takot ba natin na baka ma-reject tayo o ang matinding pagmamahal sa kanila, sa kanilang mga kaluluwa para sa eternity? Kasi nga po, kung titignan natin yung aral dito sa ating pinag-uusapan, kung ia-align natin, ia-ayon natin yung ating mga puso sa parehong pananaw, yung perspective ni Paul, makikita natin dito yung lubos na binabago yung ating pagtingin, yung ating view sa ating araw-araw na interaction sa mga tao, sa ating mga paligid. Na hindi natin sila basta tinitignan lang na isang physical, kundi tinitignan natin sila bilang isang spiritual na may pangangailangan na kaligtasan. Kaya nga po, dito rin sa passage na ito, nakita natin at nakita ni Paul na kahit si King Agrippa ay isa siyang naliligaw, no? Broke at lost sa kanyang spiritual na buhay. Kaya nga po, dito ay makikita natin yung deepest motivation na nangyari kay Paul. Nagkaroon ng shifting. Kung dati, maaring sa kanyang pagharap, may takot, may pangamba, pero nung nasarap na siya ni King Agrippa at ni Governor Festus, nagkaroon ng motivation shift na iba na yung kanyang pagtingin sa mga tao. Hindi na simpleng pananaw na paano ito nakaka-apekto sa kanyang buhay, sa kanyang ministry, kundi nagsimula na rin siyang makita yung pagnanais ng kanilang mga kaluluwa na maranasan din yung pag-ibig ni Kristo. Kaya nga po yung ating sabihin pinaka-ultimate na longingness ay makita rin natin, maranasan din ng iba yung tinanggap nating mercy, tinanggap nating grace nung tayo ay nagkaroon ng relasyon sa ating Panginoong Jesus. Na ganoon din ang nangyari kay Paul, no? Hindi lang siya basta nag-argue about his ministry, kundi talagang mas ninais niya ng naka-change siya para nga po makaharap niya itong mga taong ito at magkaroon ng kaligtasan at kalayaan na nakita niya kay Kristo. So, kung ating tatanungin yung ating mga sarili, i-assess natin na kapag tayo ay nakakakita ng mga taong sabi natin may kaya sa buhay, successful, o kaya naman yung mga may hirap, pakisamahan o yung difficult people, paano natin sila nakikita in the lens of the eyes of Jesus, no?
paano ba natin sila nakakita? Tayo ba ay nag-freak out pag sa kanilang mga status, namamanga, bumibilib, o naawa tayo dahil alam natin na sila ay wala pa sa ating Panginoong Hesus? Kasi nga po, kung tayo ay kay Kristo, tayo yung merong pinaka greatest treasure, no, sa mundong ito, na kahit na anong comfortable o hirap ng buhay ng ating mga sitwasyon, pwede natin sabihin na we are all rich enough para i-offer si Kristo sa buhay ng mga tao na namimit natin everyday. Mahirap man sila sa buhay, difficult people, mayaman man, na nakaka-overwhelm, pero yun nga po, higit na tayo ay mayaman, meron tayong greatest treasure. So, ano yung nakikita natin pinaka-core take away natin dito sa ating pinag-uusapan? Ang tunay na pagsunod o yung tunay na alignment sa Ebanghelyo ay lubos na nagtutuon sa atin doon sa focus na hindi lang panglabas kundi yung panloob, na kapag si Kristo ang ating nakikitang pinakamahalagang yaman natin sa mundong ito, nawawala yung banta ng person na yung threat, the personal threat, kasi nga naiiba yung ating perspective sa buhay at nagkakaroon tayo ng spiritual na pagtingin sa pagliligtas ng iba, no? Nakikita na natin yung iba, hindi na yung ating mga sariling pangangailangan, at dahil doon nag-iiba yung ating tinatawag na obsession o yung ating mga pagtanaw sa ating mga buhay sa araw-araw. So, mga challenge natin, mga kapatid, para sa araw na ito, magkaroon nawa tayo ng isang puso, isang pag-ibig ng tulad ng kay Paul, no? Isang pag-ibig na nagtutulak para ang gospel ay talagang pahalagaan natin, especially sa buhay ng mga alam natin na hindi pa converted sa ating Panginoon. At yun nga po, sana sa mga araw na ito at sa mga susunod pa ay higit pa natin maalala na sa ating mga sariling problema o comfort, ibigay natin sa ating Panginoong Diyos yung pusong pagmamahal sa iba. Hindi lang nakafocus sa ating mga sarili, na kahit na tayo ay maharap sa gitna ng mga pagsubok, katulad ni Paul, nakatanikala siya, binugbog siya, no? Ang panalangin pa rin natin ay ang mga tao sa paligid natin, na sana makilala nila si Jesus at papaano tayo ay nagkaroon ng pagbabago yung ating buhay, nagkaroon po ng tunay na kalayaan, nagkaroon ng tunay na treasure. So, yun nga po, ang ganda ng usapan nila, no? Dito sa balikan natin yung Acts 26, 28-29. Dito po tayo magtatapos. Sinabi ni Agrippa kay Pablo, sa palagay mo ba ay mahihikayat mo ako maging Kristiyano sa loob ng maikling panahon? Sumagot si Pablo, maging sa maikli o mahabang panahon, loobin nawa ng Diyos na hindi lamang kayo, kundi ang lahat na nakakarinig sa akin ngayon ay maging kagaya ko, maliban sa tanikalang ito. So, pagpalain po tayo mga kapatid sa napakagandang karunungan na ito na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos, na yun nga po, isang baliktad na sitwasyon, nasa malungkot na kalalagayan, nakatanikala, ngunit may kalayaan dahil kay Kristo. So, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat. Minsan, O God, nakatingin kami sa mga sitwasyon ng aming mga buhay, sa mga pagsubok, sa anumang aspeto ng aming buhay, at para kaming nakatanikala. Pero ang totoo, Panginoon, sa iyong paningin,
ang kalayaan namin na natagpuan sa aming pakikipagrelasyon sa iyo ay hindi masusukat ng aming mga sitwasyon, ng aming mga pinagdaraanan, kundi ito ay nakatuon, founded, Panginoon, sa kalayaan na natagpuan namin sa iyo, aming Jesus. Kaya nga po, Lord, sa umagang ito, ang aming dalangin, Panginoon, ay patuloy na magkaroon ng ibang pananaw, perspective, O Lord, na hindi lang kami nakafocus, O God, sa mga mahirap na sitwasyon o na-overwhelm sa mga nangyayari sa aming mga buhay, sa mga malilit naming mga victory, O Lord, kundi makita namin, O God, ang iyong mukha sa araw-araw na aming mga buhay upang patuloy na magkaroon kami, Panginoon, ng obsession sa mga kaluluwa na nasa paligid namin, nakasama namin sa araw-araw, na yun nga po, O God, makita nila ang kalayaan na meron kami sa iyo. Kalayaan na magbibigay sa amin, Panginoon, ng katiyakan doon sa langit na hinanda mo para sa bawat anak mo na nagmamahal sa iyo at tumanggap ng iyong pag-ibig. Kaya nga po, dakilang Diyos, narito kami. Maaring iba-iba ang sitwasyon, pero iisa, Panginoon, ang aming mga motivasyon. Motivation na every one of us, O Lord, will be used by you mightily in every situation, in every circumstances. Alam namin, Panginoon, may puwang ang iyong gospel. May puwang, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa bawat tao na makakasalubong namin. Kaya, Lord, gamitin mo, Panginoon, mga pagkakataon na meron kami, kaharap yung maraming taong ito na pinagkatiwala mo, na ipakilala ka namin, iparinig namin sa kanila, Panginoon, ang iyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat, O Lord, sa pagtitiwala mo sa amin. Maraming salamat, O Lord, sa iyong kabutihan at katapatan. Tunay na ang pag-ibig mo ay walang hanggan at magpatuloy na mananagana sa bawat buhay ng mga anak mo. All we have to do, God, is to really lumabas, Panginoon, doon sa tinatawag naming self-preservation to soul preservation of other people na nangangailangan, O God, ng iyong kaligtasan. Marami pong salamat sa umagang ito. Muli, aming Panginoon, pinupuri ka namin sa iyong kabutihan at katapatan. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi po ng Amen, Amen, and Amen. So mamaya po, no, muli yung ating life group o day group sa Zoom 7:30, inaanyayahan po kayo para yun nga po sa mga pinag-uusapan natin sa ating morning devotion ay tunay pa nating na-expound, dinadissect para maintindihan pa natin yung magandang intention ng author dito sa ating mga daily Bible readings. Pahabol po, isang pagbati para sa ating kapatid na si Ate Maki. No? Birthday niya po ngayon. So, batiin po natin siya. Happy birthday yung ating kapatid na si Ate Maki. At yun lang po, isang mapagpalang araw po ng Webes sa ating lahat.